Hindi na raw dapat pahawakin pa ng manibela ang motoristang sangkot sa tatlong viral road rage incident sa Quezon City. Yan ang giniit ng Land Transportation Office. Dumipensa naman sa motorista ang kanyang sariling ina. Nasa front-end balitang yan, Gary De Leon. Ano na tayo, mga boss? 3 buwang suspendido ang lisensya at rehistro ni Jesse Bertudaso, ang motoristang sangkot sa tatlong magkakahiwalay na viral road rage sa Quezon City. Ayon sa Land Transportation Office, posible ring bawiin ang kanyang lisensya. Nag-issue na ng show cause order ang LTO kay Bertudaso kaugnay sa unang insidente ng road rage noong Disyembre. Bukas di rin ginansagot ng motorista. Pinagpapaliwanag na rin siya sa 2 pang insidente ngayong buwan. Dahil sa mga kinasangkutang road rage, mismong ina ni Jessie natatakot at nangangamba para sa anak. Pinagsabihan niya na raw ang anak na wag na magmaneho noong unang masangkot sa away kalsada. Pero ginamit pa rin daw ni Jessie ang kotse para sa delivery service. Sabi ko, sa uli mo na lang, kaya hindi mo naman magagamit, maghapon magdamag yan. Adi lalo kung hindi makakatulog. Matapos naman mawalan ng trabaho noong Nobyembre, hindi na raw nakakatulog at palaging galit ang anak. Doon na pinakonsulta sa doktor si Jessie at noong January 6, na-diagnose siya na may bipolar affective disorder. Humingi ng pangunawang ina ng motorista dahil sa mental health condition ng kanyang anak. Pero sagot dyan ng LTO. Yung point kasi natin, yung character, attitude sa kalsada. Kaya magkakaroon ka ng violation na aabot ka sa revocation, if ever. Yung ugali niya, sir, no, yung character, attitude, at saka yung discipline niya sa daan, hindi karapat-dapat siya magmaneho na. Nilinaw din ng LTO na hindi requirement ng neuro o psychological test sa pagkuha o pag-renew ng lisensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.